Masasabi nating isa ang Nas Daily sa naging pinakakinasusulok content creator sa ngayon. Mula sa mga alegasyon ng pagtatangkang pananamantala sa isang indigenous tattoo artist dito sa Pilipinas, hanggang sa dati niyang empleyado na si Isa Al-Habib na dati ay napapanood sa mga video ng Nas Daily, na ngayon ay nagsasaad sa publiko na hindi na siya nakikipag-ugnayan sa Nas at ayaw nang magkaroon ng ugnayan dito. Does Isa Al-Habib work for Nas Daily? That's 1 minute. See you tomorrow. Currently, no, I do not work for Nas Daily and I'm not on Nas Daily's payroll. I work for Nas News Radio, which is under UAE government and under a company called Visioneers. Right. As you know, as we both work in the same place. So no, I'm not an employee of Nas Daily. Currently, I'm not either. Sinasabi nila na ang Nas Daily ay sumikat sa pamamagitan ng pagkawalang galang sa kultura ng mga tao at lahat ay clickbait scumbag lamang. Isa ito sa mga komento sa kanya ng mga Pilipinong taga-subaybay niya. He is incredibly hated here in the Philippines. Think about it. Filipinos are one of the most laid-back and welcoming humans on earth, and he manages to piss off all 100 million of us. Sa napakaraming ebidensya at mga kontrobersyal na issue tungkol sa kanyang personalidad, sa paggawa ng mga paid videos na hindi dinisclose at ang kanyang saloobin sa kanyang katutubong pinagmulan na Palestine. Tila ang kanyang hinaharap ay dumilim at may mga dahilan kung bakit ito nangyayari. Noong ika-25 ng Mayo 2022, isang reporter na nagngangalang Avi Yemini ang nagpost ng video sa YouTube kung saan nakaharap niya si Nusir sa Davos, Switzerland. You push the climate change agenda, you push a lot of these agendas, these woke agendas, but here, what's the friend, What's we've done more for climate change than you have. Here? What have you done? We've done. How did you get here? We've done more for climate change than you have. How did you get here? Okay, see you later. Naz, how did you get here? How did you get At dito ay tinawag ni Avi si Nas na ipokrito. here pretending that I stand for all these things? I'm doing good, brother. How are you? But you do, mate. You do. There you go. The biggest hypocrite on YouTube. Matapos tawagan si Nas Daily sa Twitter, pumayag si Nas na makipagkita kay Avi sa Dubai para sa 2 oras na debate. Gayunpaman, ito ay naging isang maling hakbang para sa kanya. Mula sa thumbnail ng 26 na minutong version ng Nas Daily, mautak na inilagay ni Nas ang sarili sa good side at si Avi ay inilagay sa bad side. Halatang inedit ni Nas ang video at pinakita ang version na magpapaganda sa imahe niya. Ngunit ang hindi inaasahan ni Nas ay ang mga komento. Kahit sa sarili niyang platform, ang mga viewers ay hindi nagpakita ng kahit anong suporta sa kanya. Avi owned this debate. Avi won this debate hands down. He kept to facts and didn't resort to personal attacks or opinions like Nas did. Keep in mind, this is only a 26-minute clip of a 2-hour debate. Even so, Nas still lost the debate, even in his own edit. Mula sa halos 2,000 comments, halos 100% ang sumang-ayon na nawala si Nas sa plot at dapat natanggapin ang pagkatalo. Gayunpaman, hindi iyon gagawin ni Nas at mas lalong magiging worst pa ang mga bagay-bagay. What? Mula sa halos 2,000 comments, halos 100% ang sumang-ayon na nawala si Nas sa plot at dapat natanggapin ang pagkatalo. Gayunpaman, hindi iyon gagawin ni Nas at mas lalong magiging worst pa ang mga bagay-bagay. Fast forward sa sumunod na taon sa Davos, ipinakita ni Nas ang kanyang ego sa publiko ng literal. Walang pag-aalinlangan, walang pakundangan na tumakbo si Nas at pinutol ang panayam ni Avi sa Prime Minister ng Luxembourg. Running away. So is he annoying politics? Is he annoying you? No, it's still okay. Okay, this is Nas Daily. He's a Nas Daily. This guy's annoying. Be careful of this guy. Ang ugali ni Nas dito ay naging dahilan para makumpirma ng kanyang mga viewers na siya ay may masamang ugali, isang taong hindi kayang ilagay ang sarili sa isang sibilisadong paraan. At maging ang Prime Minister ng Luxembourg ay hindi naging komportable sa saloobin ni Nas. Ang iba ay naniniwala na siya ay isang narcissist, marahil dahil sa kanyang kawalan ng self-awareness o sa sobrang katangahan. Ang narcissistic na pag-uugaling ito ay maglalarawan kay Nas bilang isang tao na may madalas na emotional meltdown.
Lubusang sisirain ni Nas ang kanyang imahe sa halos bilyon-bilyong tao sa buong mundo. Noong ika-15 ng Hulyo 2024, nag-upload si Nas ng isang video na pinamagatang I studied Islam for 1 month and I lost all my hair. Sa video na iyon ay ipinakita ni Nas kung paano siya bumalik sa kanyang Islamic roots. Bagamat dati nang gumawa si Nas ng sarili niyang relihiyon na tinawag niyang Nasism, dahil sa curiosity na hindi may ugnay sa kahit anong partikular na relihiyon. Ang video na iyon ay hindi nagbigay sa kanya ng anumang kredibilidad bilang isang tao na tunay na bumalik sa pagiging Islam. Ngunit bilang isang taong gagawa ng kahit ano para lang sa content. You didn't even know when Islam started. Please don't misguide people. This guy should be banned permanently. Brother, don't paint Islam with your own brush. There's no partial Islam. Islam is about entering into it fully. May Allah guide you. At isa pang komento na nagpalala ng mga bagay. The most hypocritical video I've ever seen. Which is true dahil kung sasabihin mong nag-aral ka ng Islam sa loob ng isang buwan at hindi ka man lang makakuha ng napaka-basic na tamang kaalaman, at dahil dito ay naku-question kung ano ang ginawa niya sa buong buhay niya bago siya pumunta at lumikha ng sarili niyang relihiyon. Kung i-judge mula sa mga comments at ratio ng like versus dislike ng video na yon, halatang nawala na ang epekto ni Nas sa tila sarili niyang community. Sa mga susunod ay mas marami ka pang matutuklasan. Ang mapusok at clickbait na pag-uugali ni Nas ay naglalagay sa kanya sa isang napakasamang sitwasyon. Sa isang video na hindi angkop sa mga Muslim na manonood sa buong mundo, mas nakita ng lahat ang kamalian. Maraming Muslim na content creator ang magiliw at maayos na ipinunto ang kanyang mga pagkakamali. And in Mecca, for the first time in my life, I shaved my head completely just to make a point. Don't do Islam to prove a point. Your intention should be to please your creator. Kinall out siya ng content creator na may pangalang Dean Show TV sa YouTube sa kanyang maling pananaw tungkol sa Islam na hindi nagsasalita tungkol sa sitwasyon sa Gaza at kung paano niya nasabi sa kanyang sarili na Israel first. Bagamat mahirap sukatin kung gaano ito katotoo, na kung paano siya nahuli sa camera na nagsasabing Israel sa isang video kasama ang isang grupo ng mga tao at pagkatapos ay sinubukang bawiin ang sinabi nang mapansin niyang nire-record siya ng camera. What you say? Israel, sir? No, we don't love Israel, my boy. We don't. Free Palestine. Ito ay nagpapakita lamang kung bakit tinatawag siya ng mga tao na isang ipokrito. Hindi siya maaaring magsalita sa publiko laban sa Israel at hindi rin niya masuportahan sa publiko ang Palestine. Ito ay medyo malapit sa katotohanan. Halimbawa noong nagkamali siya sa pag-amin na ang ilan sa kanyang mga video sa Nas Daily ay mga paid advertisement. Sometimes we get a brand deal in which I have to go on the spot for 1 full day and make a video. Gayunpaman, nang tanungin siya ng babaeng YouTuber na si Silicon Valley kung idineklara niya ito sa kanyang mga video, napagtanto ni Nas na nagkamali siya sa sinabi, ngunit huli na. So sometimes the characters that are in your video are actually paid sponsorships. Sometimes, yes. Do you say that in the video? So it's actually like less than 3% of the content. And we do not say that because, well, one, in the post, it's when we say thank you to XYZ, blah, blah, for making this possible. Two, it's like we don't live in America, so you don't actually have to say it. Nagdagdag din ito ng isa pang layer ng kakilakilabot niyang pahayag. Nang tanungin siya tungkol sa criticism at ironically, ang ugaling ipinakita ni Nas sa chapter na ito ay tinawag ni Silicon Valley bilang exposed. Literal na ipinakita ni Nas ang kanyang egotistic na attitude. Ito ay magpapalala pa sa masamang sitwasyon niya. It's like, you are famous, everybody loves you, get so much money, you make $500,000 a month, and some random ass kid on YouTube makes a video about a fish. Yeah, make more of these videos. I'm making $500,000 a month. Well, marahil ito ang mga senyales ng isang narcissist na tingin ng mga tao sa kanya. Mataas ang tingin sa sarili, hindi tumatanggap ng kritisismo, mapagsamantalang pag-uugali at mababaw na pakikitungo. Noong ika-8 ng Pebrero 2023,
Araw-araw na nag-upload si Nas ng video tungkol sa isla ng Bali. Hindi nagtagal ay sinalubong ng mga nagngangalit na komento ang video na ito. Nakalulungkot ang tugon dito ng mga lokal na siya ay kasuklam-suklam na napaka-ignorante. She is white. He is white. Racism has entered the chat. Nas posted a video that made racism sound like an adventure. First I thought it was a satire, then I expected a plot twist, and now I'm disappointed that you don't mention any critical aspect of white tourism in Bali. Oddly, the fact that Bali has no public transportation to speak of was presented as a positive. He presented the reality of thousands of roads, clogging scooters, zipping through green, beautiful rice fields as joyous. Marahil ay masasabi natin na excuse siya sa pagkakamaling ito. Pero nakagawa na siya ng ganito dati. Habang lumalaki ang kahihiyan ni Nas, mas lalo siyang naging ganadong manamantala. Noong 2020, ipinakita rin ni Nas ang kanyang pagkabulok nang magdulot siya ng kontrobersya sa Singapore sa pamamagitan ng pagli-label sa bansa bilang halos perpektong bansa. Aakalain ng isa na ito ang magpapasaya sa karamihan ng mga Singaporean. Tama ba? Well, nakita ng mga Singaporean ang kanyang kalokohan at agad na nalaman na naghahanap lang siya ng mga click. Direktang inilagay ito sa kanya ng isang Singaporean male TV presenter sa live TV. Encourage more people to follow you. I mean, is that a sort of a recipe for success in terms of getting more eyeballs? Because ultimately, that is what you want. That's what you need to succeed, right? Na kung saan kalaunan ay may nag-comment dito. I remember when he praised Singapore way too much until every Singaporean on the internet told him to shut up. All because he was salty over the fact he can't get into Malaysia with Israel passport. Ang kanyang mga kalokohan sa mga bansa sa buong Asia Pacific ay nag-trigger ng mga news articles tulad ng campaign para i-unfollow ang Nas Daily na makakuha ng traksyon pagkatapos ng kontrobersya sa tribal tattoo artist. Ang Nas Daily ay tinuring na neo-colonialist sa mapagsamantalang Philippine content at mga comments gaya ng sumobra na siya, salamat sa kanyang mga Filipino followers. Ngunit sa tingin ko ay nagising na ang mga Pilipino pagkatapos niyang pagsamantalahan ang kanilang kultura. Tinutukoy ang noong kanyang online learning platform. Ang Nas Academy ay nag-alok ng kursong tattooing kasama ang 100 at 4 na taong gulang na si Wang Od, isang maalamat na mambabatok na nakatira sa Kalinga sa Pilipinas. Sinabi ng grandniece ni Wang Od na si Grace Palikas na hindi nagbigay ng pahintulot ang tradisyonal na tattoo artist sa Nas Academy. Sa mga sumunod na buwan, isa pang paratang ang kaagad dumating. Si Luis Mabulo, ang tagapagtatag ng isang social enterprise na naglalayong tulungan ang mga magsasaka na ihayag ang kanyang sariling encounter sa Nas Daily. Sumulat si Mabulo sa Facebook tungkol sa kung paano binisita ni Nas ang kanyang bayan noong 2019. Sinabi niya na naging bastos si Nas at nilait ang lokal na accent at lengguaheng Tagalog at inuuna ang clickbait content kaysa sa tunay na pakikipag-ugnayan sa mga tao. Sinabi rin niya na pinapakita ni Nas ang neo-colonialist narrative ng kanyang pag-uugali sa buong mundo at hindi tunay na nagsasabi kung ang isang video ay isang paid advert. Ang kanyang kredibilidad ay lalong bumagsak nang inilarawan niya si Sam Bankman-Fried bilang ang pinakamapagbigay na bilyonaryo. At sa huli ay tinanggal din niya ang video na iyo. At isa ay nang tawagin din niya si Changpeng Zhao na founder at CEO ng Binance bilang ang pinaka-humble na crypto billionaire. Gayunpaman ang Binance ay kinasuhan ng paglabag sa mga sanction at money transmitting laws at si Xiao ay napatunayang nagkasala ng money laundering. Ironically, tinanggap ni Nas na malapit nang matapos ang kanyang karera. Nas Daily will lose some of the magic in the next 5 years. Malamang ay dumating na ang oras, ngunit maaari pa rin siyang magpatuloy sa paggawa ng mga video kahit na madami ng galit sa kanya. O fully mag-commit sa kanyang tech products na naka-attach din sa pangalang Nas, na malamang na ikagagalit din ng mga tao sa sandaling marinig nila ang salitang iyon. Well, now I am thinking of amping it up because I'm not going to be on the internet forever. And I think there will come a time, I think, where I will just probably
do everything, and then I think I'll leave. Si Belle Delphine ay isa sa pinakasikat na influencer na nakilala sa internet. At sa totoo lang, kinontrol niya ang mga nasa internet sa kanyang palad. YouTuber man o ang mga viewers, gusto mo man siya o hindi, lahat ay laging curious kung ano ang susunod niyang gagawin. Gayunpaman, sa pagitan ng mga buwan ng Disyembre 2020 at Marso 2021, tila nawala ang curiosity ng mga tao. Tumigil ang mga tao sa pag-google sa kanyang pangalan, ang kanyang mga subscribers at followers ay nagsialisan, at bihira siyang pag-usapan sa YouTube, maliban kung may magtanong kung ano ang nangyari sa kanya. Ang career ni Belle Delphine ay nasira, at napakaraming iba't ibang dahilan kung bakit ito nangyari. Kaya't panoorin mo ito hanggang sa huli para maintindihan natin kung bakit ito nangyari. Inalis ni Belle Delphine ang dalawang pangunahing bahagi sa kanyang content na nagpapanatili sa kanyang interesting image. Ito ay ang kanyang pagiging misteryosa at nakakaintrigang personalidad. Tinalakay ni Belle Delphine sa H3 Podcast na ang isa sa kanyang mga pangunahing diskarte sa pagiging natatangi ay ang paghaluin ng kanyang pagiging cute na imahe sa mga kakaiba at hindi nauugnay na mga paksa upang bumuo ng kuryosidad sa kanyang karakter. Taking cute pictures and stuff, but that's not gonna really do it. So I decided to do weird things in the combination as well as being sexy. And I'll be like cracking an egg in my mouth or something. And then people will share that, be like, this girl's so weird. Makikita ito sa isa sa kanyang video na may title na Meet My Best Friend, kung saan si Belle Delphine ay nakabihis ng medyo mapanukso at nakikipaglaro sa isang octopus. Bagamat medyo weird ang video, ito ay eksakto sa kung ano man ang kanyang gustong mangyari. Dahil tulad ng inaasahan, maraming mga influencer ang nag-react at pinag-usapan ang tungkol sa kakaibang video sa kanilang sariling mga channel. You guys have been asking me to react to one of her new videos called Meet My Best Friend. Lord only knows who her best friend is. Si Belle Delphine ay kilala rin sa kanyang infamous ahegaw face, na nagpaperpekto pa lalo sa misteryo, intriga at pagiging kaakit-akit niya, na dahilan para mamukod-tangi siya, na kapag may nakita kang ganitong mukha, ay maiuugnay mo ito kay Belle Delphine. Ang sumunod na stunt ni Belle Delphine ay napaka-infamous at nakakatuwang naging matagumpay ito, kahit na pag-aaksaya lang ng oras ang pag-usapan ito. And then it came to me and it was like, bathwater, like bottled bathwater. Noong Hulyo 2019, inanunsyo ni Belle na ibebenta niya ang tubig na kanyang pinanligo sa halagang $30 bawat garapon, na nakakatuwang naubos sa loob ng halos wala pang 2 araw. Ang mga YouTuber mula sa bawat sulok ng website ay sumali sa kabaliwan niya. Ang bawat isa ay parang nagbenta ng pagkatao para lang sa views, pagkatapos nilang inumin ang tubig na pinanligo ni Belle sa harap ng kamera. Sa pagtatapos ng campaign sa pagbebenta ng tubig, si Belle Delphine ay naging sobrang sikat. At dahil doon, nakabuo si Belle Delphine ng tinutukoy ng marami bilang Army of Simps, na tila umibig kay Belle Delphine at sa kanyang anime na image. They also call you the Queen of the Simps. Who came up with that? Oh, I have no idea. Simp's basically just a very strong male fan of a woman who maybe has connotations of giving her money or white knighting her a bit on the internet. Upang matugunan at mapanatili ang interes ng Army of Simps na ito, magpo-post siya ng larawan sa kanyang Instagram na nagsasabi na kung nakakuha siya ng 1 milyong likes sa larawan, gagawa siya ng P-Hub account at magsisimulang mag-post ng mga video dito. Ang pinost niyang larawan ay nag-break ng record matapos makakuha ng mahigit 2 milyong likes. At bilang resulta, tutuparin ni Belle Delphine ang kanyang pangako sa pamamagitan ng paggawa ng account. Gayunpaman sa hindi inaasahang pagkakataon, ang nilalaman ng pinost niya sa website ng P-Hub ay naging walang iba kundi isang publicity stunt. Ang kanyang mga video ay nagbanggit ng username tulad ng Gayunpaman sa pag-click ng video, wala kang makikita kundi si Belle Delphine na kumakain lang ng larawan ni PewDiePie habang nananatiling nakadamit. Natuwa ang kanyang mga manonood nang mapanood ang video na ito. Pinupuri pa nga siya sa ideya niyang ito. Gayunpaman ang mga umasa ng aktwal na adult content ay hindi ganun kasaya. Pakiramdam na parang na-misled sila ni Belle Delphine. Marami sa kanyang mga followers ang nagplano na i-mass report ang Instagram account ni Belle Delphine na may layuning i-take down ang kanyang account, na sa huli ay matagumpay nilang nakamit.
waves of people trying to like report my stuff and then like or spam. I just noticed it comes in waves, so I guess at that time the wave won. Matapos maban ang kanyang Instagram account at naging malinaw na hindi na niya ito ibabalik, nagkaroon ng malinaw na decline sa kanyang motivation at dalas ng pag-post sa social media. Bigla siyang tumigil sa pag-upload para sa mga Patreon. Inalis niya ang kanyang merch site habang ang kanyang YouTube ay hindi na naging aktibo. Ang maikling break na ito ay tumagal ng humigit kumulang 3 buwan, kung saan marami ang nagtatanong kung babalik pa ba siya o hindi. Gayunpaman, napakaraming misteryo pa rin ang bumabalot sa kanyang pagkatao. Ngunit kailangan niyang bumalik, di ba? Well, oo, babalik siya. Ngunit ang ikinagulat ng marami ay ang paraan ng kanyang pagbabalik na sabay-sabay na ikagugulat ng mga nasa internet at lumikha ng mas maraming hype sa kanyang pangalan kaysa dati. Noong 8 ng Oktubre 2019, nagpost si Belle Delphine sa Twitter na nagsasabing, I got arrested, LOL. Kasama ang isang Metropolitan Police mugshot. Kasunod nito ay ang paliwanag niya sa mugshot na nagsasabing, I swear to God this girl came to my party and stole my hamster. I have no idea why or who TF does that. I spray painted the F out of her car and got arrested. At least I got my hamster back. At sinamahan niya ito ng 4 na litrato ng pangyayari. Hindi na nakakagulat na kumalat ang kwento sa Twitter at YouTube, at ang pangunahing punto ng talakayan ay kung fake ba ang lahat o hindi. Gayunpaman wala silang nakuhang sagot dahil pagkatapos mag-post sa Twitter tungkol sa pag-aresto sa kanya, ganap na mawawala si Belle Delphine sa loob ng 8 buong buwan. Advantage ito kay Belle Delphine dahil alam nating aabangan pa din siya ng kanyang manonood dahil sa mga tanong na hindi nasasagot, tulad ang hindi niya nilinaw kung totoo ba o peke ang pag-aresto. Bahagya lang ang ibinahagi niya tungkol sa kanyang personal na buhay at hindi pa siya nakakapag-post ng anumang aktwal na kahubaran o adult content para sa kanyang Army of Sims. Ang katotohanang itinago niya ang mga elementong ito ay lumikha ng pag-asa sa kanyang pagbabalik. Gustong malaman ng mga tao kung nasaan siya. Hindi nakakagulat, pagkatapos ng kanyang 8 buwang pahinga, ang pagbabalik ni Belle Delphine ay naging maalamat. Ang kanyang video na may pamagat na I'm Back ay nakakuha ng 20 milyong views sa loob lamang ng 1 linggo, na tila hindi siya nawala ng matagal. Gayunpaman, sa kanyang pagbabalik nagsimulang gumawa si Belle Delphine ng ilan sa maraming pagkakamali na sa huli ay nagresulta sa pagbaba ng kanyang karera. Sa pagitan ng mga buwan ng Oktubre 2020 at Disyembre 2020, humigit kumulang 4 na buwan pagkatapos bumalik mula sa kanyang pahinga, nagsimula siyang lumabas sa mga podcast at isiniwalat ang lahat ng dapat malaman tungkol kay Belle Delphine. Today's guest is the first woman on the show, a very lovely lady, and an e-girl? Can I say that? Yes. Cringe, yes. Ibinunyag ni Belle Delphine na karamihan sa kanyang mga publicity stunts ay fake. Got arrested, and the reason why I got arrested was because somebody at a party stole my hamster. Is it true or is it fake? It was fake. Binuo ni Belle Delphine ang perpektong audience na patuloy na bumabalik sa kanya. Gayunpaman, makalipas ang 2 buwan, noong February 2021, humigit kumulang 9 na buwan na ang nakalipas, ganap na nawala si Belle sa internet. Malamang ay sinusubukan niyang sadyang bumuo ng misteryo sa kanyang pagkawala, na eksakto katulad ng nangyari sa kanyang nakaraang pagkawala. Alam na alam niya ang mga benepisyo ng pagkawala ng walang pasabi. Noon ay naisip niya na ang mahabang pahinga ay magtatapos ng kanyang karera. Ngunit nagulat siya nang makitang naghihintay ang lahat sa kanya nung oras na bumalik siya. Marami pang gustong malaman ng mga tao. 8 milyong tao ang gusto ng eksaktong update sa kung ano ang kanyang ginagawa. Gayunpaman sa pagkakataong ito, ang mga tanong na nagpanatiling kawili-wili sa kwento ay nasagot na. Nagpunta siya sa maraming podcast sa loob ng 2 buwan. Ipinaliwanag ang kanyang diskarte sa lahat. Pagkatapos ay nag-post ng kanyang inaabangang adult content. At bilang resulta ang kwento ay parang natapos na. Wala nang iba pang aasahan. At sa makatuwid, wala nang dahilan para alalahanin kung ano ang kanyang ginagawa o gagawin pa. Ang mga video na nag-iimbestiga kung ano ang nangyari kay Belle Delphine sa kanyang kasalukuyang hiatus
ay nakakuha ng mas mababa sa 10% ng mga view kumpara sa mga nagtatanong sa kanyang nakaraang pagkawala. Ibinunyag din niya ang lahat kapalit ng panandaliang pagtaas ng kanyang kita. Gayunpaman, ang mga pangmatagalang consequence ng kanyang ginagawa ay nagsisimula ng makita. I'm Lily Paulette and today I'm getting run through by 100 guys. Galit na galit ang isang may-ari ng Airbnb na nakabase sa London matapos matuklasan na ang kanyang halos $1,800,000 na ari-arian ay ginamit ng British OnlyFans star na si Lily Phillips para mag-host ng isang controversial na stunt na kinasasangkutan ng 100 at isang lalaki. Gayunpaman, sinabi ni Lily Phillips na wala siyang pinagsisisihan tungkol sa pakikipagtalik sa 100 lalaki sa loob ng isang araw. Bagkos ay may plano pa siyang ulitin ang stunt na sa pagkakataong ito ay sa 1,000 lalaki naman. Ayon sa news outlet, ang 23 taong gulang na OnlyFans model ay napabalita nung nakaraang buwan kung saan ay ikinagulat ng lahat ang kanyang ginawa. At mas lalong ikinabahala ng mga viewers nang mapanood ang dokumentaryo ni Lily Phillips na pinost ng YouTuber na si Josh Peters. I think sometimes like feeling so like robotic. Sometimes you'd like disassociate and be like, you know, like it's not like normal sex at all. In my head right now I can think of like 5, 6 guys, 10 guys that I remember and that's it. But it's just, I don't know, it's just weird, isn't it? If I didn't have the videos, I wouldn't have known I've done 100. Okay, subukan nating himay-himayin ang kaganapang ito. Nabanggit niya ang salitang disassociate tungkol sa kung gaano katindi ang emosyon na nararamdaman niya. At sa totoo lang, mabigat sa loob na panoorin ito na parang hindi ito ang itsura ng isang taong empowered. Ito ay ang itsura ng isang tao na maaaring may pinagdadaanan. At kung iisipin mo, ito ay hindi lamang isang headline. Ito ay isang tunay na tao. Isang kabataan na napunta sa isang industriya na tumulak sa hangganan niya para lang sa click at pera. Ngunit sa dokumentaryong ito ay tinrato siya ng may paggalang at kung minsan ay halatang nag-aalala si Josh para sa kapakanan ni Lily. Do you feel safe? I'm making money off something that I think guys will do anyway. Like guys are always going to sexualize me, so I may as well try and profit off that bit. I mean, not all guys are going to sexualize you. I don't really know. Ang internet ay binaha ng mga opinyon tungkol sa kanya. May mga taong nagagalit, ang iba ay nalulungkot, at ang ilan ay nais lamang manggulo. Ngunit sa likod ng lahat ng ingay na iyon, may nagbabadyang tanong. Ano ang nangyayari kay Lily Phillips at higit sa lahat, okay lang kaya siya? Ang 23 taong gulang na Briton na si Lily Phillips ay nagsalita tungkol sa ginagawa niya sa OnlyFans mula noong mga araw na siya ay nag-aaral pa. Na sa kalaunan ay hindi inaasahang naging karera at sa huli ay sinuportahan ng kanyang mga magulang. At dito ay kumuha siya ng 9 na tauhan para tumulong sa kanya sa pag-shoot ng pelikula at gumawa ng content. Sa buong dokumentaryo ni Josh, nakatawag ng pansin ang mababang pagpapahalaga ni Lily sa kanyang sarili at ang sinasabi niya sa kanyang sarili na napaka-negatibo. Just good for one thing, mate, honestly. I mean, I'm like a part of the problem. It's so hard because like doing extreme stuff like this is not normal. At parang walang kamalay-malay si Lily kung paano kumakalat ang STD o sexually transmitted disease. So you would let like these guys do that on your face? Yeah. And in your mouth? Yeah. What if they had HIV? Is that where it comes from? It's in the mouth? It can. Oh, really? See, I've never really thought about that. Hindi ito ang unang pagkakataon na sinubukan ni Lily na mag-ramping up para sa kanyang ultimate goal na higitan ng record. When I did 37 guys in a day, I genuinely can't remember any of their faces. Right. Or maybe if I saw their then like I'd recognize them. Ang kasalukuyang world record ay mas mataas kaysa sa pakikipagtalik sa 100 katao sa isang araw. Ang record ay naitakda ni Lisa Sparks noong 2004. 2 dekada na ang nakalilipas. Naiulat na nakipagtalik siya sa 900 at 19 na lalaki. Sa isang adult event na ginanap sa isang lihim na warehouse sa Warsaw, Poland. Na kung iisipin ay maski siya ay hindi ito nagustuhan. Pagkatapos ng dokumentaryo, maraming komento ang nagpahayag ng matinding pag-aalala para sa emotional at psychological well-being ni Lily. Lalo nung pagkatapos, masaksihan siyang nagkukwento tungkol sa kanyang disassociative state habang ginagawa ang challenge.
Kasama sa kung paano siya napaiyak nung ini-interview siya ni Josh. It's not for the weak girls, if I'm honest. It was hard. I don't know if I'd recommend it. Why not? I think if you're a different type of girl, it's very like... It's kind of like being a prostitute in a sense of like, it's just a different feeling. I don't know how to explain it, like... It's not like just having sex with someone. Yeah. Just one in, one out, like it feels intense. Like more intense than you thought it might. Definitely. Sorry. Okay. Just take 1 minute. Sa isang interview ni Lily Phillips kasama si Candace at isang content creator, sinasabi niya na ginagawa niya ito hindi para sa pera. Pero ano ang dahilan niya? If someone offered you $50 million to never do this, or to have never done this, would you have taken the 50 or would you still be like, no, it's something I want to do? I've always said this. I did this as a hobby before I did it for work. So I was sleeping around and doing these stuff like that before I actually did OnlyFans. I was a lot more promiscuous off camera before I was on camera. And so no, I do this job because I love it so much. And to me, obviously money in every job is a big thing, but it's not about the money for me. My assistant was talking and I was like, I just looked up the world record because I was like, how cool would this be to do? Because obviously it's something that's kind of obviously never been done before. It'd be really unique content. It would also be giving, back to my supporters and stuff like that who have subscribed and, made my life how it is today. I didn't say lifestyle. So is it like this freedom that I have? I love the life that OnlyFans has given me, definitely, and that's not necessarily money. What freedom has it given to you if it's not money, out of curiosity? So to be able to work for myself, to be able to do something I love, May mga ilang mga comments ang hindi sang-ayon sa kanya. Unfortunately, she's playing a character. It's clear she doesn't truly love what she's doing, though she may like the lifestyle it provides. I was in the adult film industry for 7 years, and I said all the same things. I'm empowered. I love my job. I'm so happy. Meanwhile, I was dying on the inside, depressed, addicted to drugs, and with my mental health in ruins. Ano ang masasabi ng mga health professional sa behavior at mga inihayag ni Lily Phillips? Isang licensed therapist ang nagkomento sa TikTok tungkol dito. On Saturday, I got run through by 101 guys. Ooh, okay. Did you know some of the stuff we do is because we have unresolved childhood wounds? Unresolved inner child wounds that we are still living with, and they impact our behavior to this day. Now, I'm not going to talk about this girl because I don't know her, and I don't think it's my place as a therapist to speak on her. I've also seen so many people stitch this and add their own moral feedback, either condemning her or asking people to not normalize this, and that is a space for them on the internet. I'm not going to speak on this girl at all, but what I'm going to speak about is the different behaviors we might have and how addiction is often evidence of an inner child wound. Because when you're looking to sex or alcohol or drugs, what often people are looking for and what I see in therapy is people trying to numb themselves from their reality or trying to use something that either affects their perception of reality or their coherence as a way to step away from perhaps the memories they might have of their childhood or the pain or the inner torment they might experience in the day-to-day. It's a way to kind of push the pain further down. However, when you're constantly trying to push the pain further down, when you're chasing dopamine, especially when you end up in a place of addiction, what it often does is it begins to become damaging for your life, for your general health and well-being, for your body, for your mental state. And when you push and push and push your emotions, when you're pushing them further and further down, what happens is at some point they all have to burst out. It is impossible to completely get rid of our emotions and get rid of our memories. And unfortunately, if you've experienced some sort of childhood trauma or childhood hurt, and you might find yourself looking to alcohol, drugs or sex as an avenue of comfort, at some point the emotions will emerge, and it will probably be at the most inconvenient point where these emotions will emerge. You might find that you're really irritable randomly, where if someone says something to you, you overreact, and that's kind of a foretaste of those emotions trying to get out. And so my point is you might be looking to alcohol, drugs, or your addiction. You might be in the cycle of addiction because you are trying to
avoid the feelings of the trauma you experience, avoid the feelings of the neglect you experience. And so what you need to do, and what might help your addiction, is not only to stop with the drugs or stop with the sex, because that feels like an unrealistic goal for anyone who's been an addict. Hello, future me popping in while I was editing, because I thought I'd expand on this just in case it gets confusing. What I mean by this is a lot of the people I work with who struggle and suffer with addiction hear advice that it's like, oh, just get over it, just stop doing it. And actually that's very simplistic and reductionist. Overcoming addiction to a person who's addicted, or at least to the people I've worked with who have been experiencing addiction, feels like an impossible end goal. Like they can't imagine their lives without this thing that they are turning to. They can't imagine feeling okay without the thing that gives them that dopamine hit. And so when people just say, well, just stop, like it's just so dismissive of the actual process of overcoming addiction and also the struggle of overcoming addiction. So I thought I'd add that as clarity. But anyway, back to what I was saying. But to also work on your inner child wounds, work on healing the things you experienced when you were younger, because that might be the key to why you feel the need to keep running to sex, running to alcohol, running to drugs as a means of comfort and as a means of safety and security. Often, if we didn't feel safe as children and our inner child still doesn't feel safe, we are looking for these external things to validate us. And often the people I work with who do have sex addiction or addiction to alcohol, porn, drugs, etc., the list goes on. Food, that's a big one, often don't feel safe within their own bodies, and so they look to something else to comfort them. They also often don't feel safe around other people, and so they look to some other substance to comfort them. At kahit nakitang-kita sa kanya ang pagkabalisa pagkatapos ng stunt na ginawa niya, patuloy na nagpo-post si Lily tungkol sa kanyang mga susunod na mga proyekto. Today I actually broke the world record for the most amount of professional scenes shot in one day. So the record was 9 and we ended up doing 10. And what's even crazier is 2 of them scenes had about 40 guys involved in them. I still haven't washed my hair, like I'm very crusty. I did my first video where I had 40 guys and they just all had to put their juice on me. Now, honestly, I felt like I was in Nickelodeon getting slimed by the end of it. It was that. Inihayag din niya na pinaplano niyang gawin ulit ito sa pamamagitan ng pagtatangka sa isang record kasama ang 1,000 lalaki sa loob ng 24 na oras. So I'm currently in training right now to be the first person ever to be with 1,000 guys in 24 hours. Now the last training video I did was with 101 guys in a day. And on the 15th of December, I plan to be with over 300 guys in a day. I feel like this is going to really warm me up for the 1,000. So if you want to get involved, head on over to my Twitter. Madami ang naging labis na nag-aalala sa kanya na humihiling sa kanya na huwag ituloy ito. She should cancel the 1,000 men plan. It's so worrying. 1,000 guys in 24 hours, literally insane. Hope she doesn't do that. Lily, we love you. You don't deserve any of this. Please stop. Bagamat ipinakita niya sa publiko ang stunt sa positibong paraan, iba ang nakita ng mga nakapanood dito. Ipinapakita ng dokumentaryo na si Lily ay wasak pagdating sa emosyonal na aspeto sa likod ng mga eksena. You thought it might. Definitely. Sorry. Okay. Just take 1 minute. Kung ako ang tatanungin, dapat ay gabayan natin ang ating mga anak o kapamilya na huwag maligaw ng landas. At kung tayo ang nasa sitwasyon, huwag natin hayaang masira ang ating sarili para lang sa click at pera. Maging aral sa atin ang karanasan ng iba. Pero ikaw, anong masasabi mo dito? Ipaalam mo naman ang iyong saloobin sa comment section. Huwag mo naman palang kalimutang i-like ang videong ito.